Noong dekada 70, sa ilalim ng katahimikan ng mga kampo militar sa Luzon, isang proyekto ang lihim na binuo ng mga Pilipino. Isang proyektong sobrang advanced para sa panahon nito. Isang proyektong hindi na muling binanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Ito ang Operation Santa Barbara, ang kauna-unahang rocket program ng Pilipinas. Isang proyekto na halos magdala sa atin sa panahon ng sariling missile technology. Taong 1970, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. Panahon ito ng ambisyon, ng pagtatayo ng mga tulay, gusali, at makabagong proyekto. Ngunit sa ilalim ng mga granding plano, may isa pang proyektong tahimik na pinunduhan, ang Operation Santa Barbara. Ang layunin, gumawa ng sariling rocket weapon system para sa depensa ng bansa. Isang teknolohiyang hindi na kailangang i-import mula sa ibang bansa. Ang pangalan na Santa Barbara ay hindi basta-basta. Ito ay mula sa Santa Barbara de Nicomedia, ang patron saint ng mga artillerymen, ang simbolo ng lakas, tapang, at proteksyon. Hindi ito proyekto ng banyaga, ito ay likha ng Filipino minds. Mga sundalo, ininyero, at siyentipiko mula sa Armament Development and Test Center, ADTC, ng Armed Forces of the Philippines ang bumuo ng team. Ang mga laboratorio ay itinayo sa Cavite at Tarlac, malayo sa mata ng publiko. Ang mga dokumento, classified. Ang mga eksperimento, ginagawa sa gabi. Ayon sa mga dating opisyal, hindi lang simpleng rocket test ito. Ito ay komprehensibong missile system project na may radar guidance at remote control launch capability. Noong 1972 hanggang 1975, nagsagawa ng mga field test sa mga kampo ng militar sa Luzon. Ang unang prototype, Santa Barbara 1, ay simpleng rocket na kayang tumama sa target mula sa distansyang 10 hanggang 15 kilometro. Pagdating ng Santa Barbara 2, pinahusay ang stability, fuel efficiency, at targeting system. Hanggang sa dumating ang Santa Barbara 3, ang pinaka-advanced na sinasabing kayang lumipad ng higit 30 kilometro at may kakayahang dalhin ang small explosive payload. Sa panahon na wala pang internet at limitado ang teknolohiya sa bansa, ang ganitong rocket system ay revolusyonaryo. Ngunit pagkatapos ng ilang taon ng mga matagumpay na tests, bigla na lang nawala ang lahat. Walang opisyal na ulat, walang public announcement, at walang kahit anong entry sa history books. Maraming haka-haka kung bakit. Matapos ideklara ang martial law, maraming proyekto ang inilihim. Ang military transparency ay halos nawala. May mga ulat na pinipigilan ng Estados Unidos ang Pilipinas na mag-develop ng sariling missile program. Dahil sa krisis sa ekonomiya noong huling bahagi ng dekada 70, naubusan ng pondo ang proyekto. May mga chismis na ang ilang equipment ay ibinenta o ginamit sa ibang proyekto. Sa huli, ang Operation Santa Barbara ay tuluyang isinara, tahimik, walang paliwanag. At ang mga natitirang rocket prototype, ayon sa mga sundalo, sinira at inilibing. Ngunit matapos ang maraming taon, ilang dokumento at larawan ang muling lumutang. Noong 2000, ilang history enthusiasts at dating sundalo ang naglabas ng mga larawan ng rocket tests at engineer teams. Dito muling napag-usapan ng proyekto ang Santa Barbara Rockets ng Pilipinas. Sa modernong panahon, ang diwa ng Operation Santa Barbara ay makikita sa mga bagong proyekto ng Department of Science and Technology
at Philippine Space Agency. Kung noon ay rocket weapon ang layunin, ngayon ay satellite at space research na. Ngunit ang puso ng mga siyentipikong Pilipino ay nananatiling pareho, mangarap at gumawa. Ang Operation Santa Barbara ay simbolo ng kakayahan at pangarap ng Pilipino. Sa kabila ng limitadong kagamitan at suporta, nagawa nilang buuin ang isang teknolohiyang maituturing na pambihira sa buong Southeast Asia noon. Ito ay paalala na kung kayang mangarap at magtiwala sa sariling galing, ang bansang Pilipinas ay maaaring maging sentro ng inobasyon at agham sa Asya. Ang Operation Santa Barbara, isang lihim na proyekto na halos burahin sa kasaysayan, ngunit kailanman ay hindi mawawala sa puso ng mga Pilipinong naniniwala na kaya nating lumipad kahit walang pakpak. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng kasaysayan at kababalaghan. Ito ang PH Fact Vault at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan at kababalaghan.